May mga taong biglang dumarating sa ating buhay nang hindi natin inaasahan. Minsan, nananatili sila at nagiging bahagi ng ating pamilya o kaibigan sa paglipas ng panahon. Pero may ilan ding dumadaan lamang saglit. Iniiwan tayo bago pa natin lubusang makilala. Pero paano natin malalaman kung ang isang taong papasok sa ating buhay ay magdadala ng kabutihan o kung siya ang magiging dahilan ng pagsubok o kapahamakan? Sa kwentong ibabahagi ko sa inyo, Misteri, natutunan ko ang isang mahalagang aral tungkol sa pagtanggap ng bagong tao sa ating buhay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Patrick. At ito po ang aking kwentong kababalaghan. 3 po kaming magkakapatid, Misteri. Kasama po namin ang aming ina na tawagin na lang nating Melba. Ang panganay naming kapatid, si Kuya Balong, ay nag-asawa na sa edad na 17. Nagtanan sila ng kanyang nobya at ngayon ay masaya nang naninirahan sa poder ng pamilya ng babae. Ako naman ay 15 anyos nang mangyari ang kwentong ito, habang ang aming bunsong kapatid na si Letlet ay 10 taong gulang pa lamang noon. Hiwalay si Mama sa aming ama at dumadalaw lamang si Papa upang magsustento 1 beses sa 1 buwan. Maganda naman ang trabaho niya at malaki ang naitutulong sa aming gastusin at pag-aaral. Pero kahit ganon, patuloy pa ring nagsisikap si Mama upang matiyak na hindi kami mauubusan ng pangangailangan. Nagraraket siya bilang isang manikurista at marami siyang suking parokyano sa aming lugar, pati na rin sa kalapit na barangay. At dahil sa ganitong klase ng trabaho, naiaayos niya ang kanyang oras at nabibigyan kami ng sapat na atensyon habang nakakapagtrabaho pa rin siya. Pero isang tanghali, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulat at nakapagbigay ng pagtataka sa amin. "Mga anak, andito na ako. Halika kayo, dali!" Tuwing dumarating si Mama, siguradong may dala siyang pagkain, kaya't sabik kaming sinalubong siya. "Yes, nandito na siya! Mama, ano pong ulam na dala mo ngayon?" Patakbong lumapit si Letlet, pero bigla rin itong napahinto at natahimik. Tumingin siya sa akin na para bang gusto niyang ipatawag ang aking atensyon. Dahil sa kanyang kakaibang reaksyon, agad akong napalingon. "Misteri, may kasama si Mama, isang batang lalaki. Nasa tingin ko ay nasa 6 na taong gulang pa lang. Marumi ang kanyang damit, nakapaa at magulo ang buhok. Halata sa kanyang itsura na isa siyang batang palaboy." Nagkatinginan kami ni Letlet, kapwa nagtataka. "Mama, sino po siya?" Oo nga, Ma. Sino siya at bakit mo siya dinala rito? "Mga anak, siya si Buboy, ang bago niyong kapatid." Gulat na gulat kami sa sinabi ni Mama. Anong pumasok sa isip niya para basta na lang mag-ampo ng batang kalye? Teka lang, Ma. Lilinawin ko lang. Siya? Bago naming kapatid? Kailan ka pa nanganak? Bakit wala kaming alam? Loko ka talaga. Hindi, kasi ganito yun. Lagi ko kasi siyang nakikita dun sa may kanto. Sa ilalim ng tulay, dun sa madilim na bahagi. Binibigyan ko ng tinapay. Pero alam mo, naawa ko walang magulang. Kaya naisip ko, dito na lang siya sa atin.
Diba mas marami, mas masaya? Pero Nay, ayoko po ng bagong kapatid. Naku naman, itong bunso ko. Ikaw pa rin naman yung baby ko. Pero tingnan mo si Buboy oh. Kawawa naman siya. Teka, papaliguan ko lang tapos kakain na tayo. Naku mga anak, ang sarap ng dala kong ulam. Alam mo, Misteri, hindi naman kami ganoon kahirap sa buhay. Pero hindi rin kami mayaman para basta na lang mamulot si mama ng bata sa labas. Hindi naman ito bahay ampunan. Kaya naman lubos ang pagtataka ko sa biglaan niyang desisyon. Samantala, ang batang si Buboy ay tahimik lang. Wala siyang sinasabi ni isang salita. Tinititigan niya lamang kami at iniikot ang kanyang paningin sa buong bahay. Parang sinisipat niya ang bawat sulok nito. Nagsimula nang maghain si mama ng tanghalian ng araw na yon. Pagkatapos maligo, nasilayan na namin ng maayos ang mukha ni Buboy. Sa totoo lang, Misteri, cute naman siya. May mapintog na pisngi, mapulang labi at bilugang mata. Pero ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang kanyang mga titig. Malalim, parang may misteryo. Parang hindi siya bata tumingin, Misteri. Ang ulam namin noon ay itlog, ginisang sayote at inihaw na liempo. Paborito ni Letlet ang liempo, kaya't sabik na sabik siyang kumuha nito. Ako naman ay nagsimula na ring kumain. Pero nagulat kami nang biglang dakmain ni Buboy ang isang piraso ng liempo gamit ang kanyang mga kamay at kagatin ito na parang isang patay gutom. Sa bagay, hindi ko rin naman siya masisisi. Baka naman gutom na gutom lang talaga siya. Ikaw ba naman ang walang magulang at walang tahanan? Oh, Buboy, dahan-dahan lang at baka mabulunan ka. Alam mo, mula ngayon hindi ka na magugutom. Lagi nang may mag-aalaga sa'yo. Okay ba yon? Malambing na sabi ni Mama habang hinahaplos ang buhok ni Buboy. Pero tanging tango lamang ang sinagot ng bata. Dahil sa pagkakataong yon, naisip ko ring magtanong. Buboy, nasa na ba yung mga magulang mo? Iniwan ka ba nila sa kalye? Bigla siyang napahinto sa pagnguya at biglang yumuko. Akala ko nga hindi na siya sasagot, pero maya-maya nagsalita siya. Patay na. Parang itong baboy na kinakain ko. Nagkatinginan kaming tatlo. Ako, si Mama at si Letlet. Nagulat kami sa sagot niya. Medyo nahiwagaan ako kasi sa dinami-dami ng halimbawa ng mga pumanaw, bakit yung liempo pa yung in-example niya? Pero naisip ko na lang, bata pa siya. Baka hindi niya pa alam ang tamang paraan ng pagpapahayag, kaya tinapos na lang namin ang aming pagkain. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagiging normal ang buhay namin kasama si Buboy. Bagamat bahagya pa rin kaming naiilang sa kanya, sinisikap naman ni Mama na ipadama sa kanya ang pagiging bahagi ng pamilya. Madalas niya itong basahan ng libro kahit parang wala naman itong interes. May mga laruan ding binili si Mama. Bola, kotse-kotsihan at mga robot. Pero parang hindi niya naman ito pinapansin. Ang tanging laro lang na gusto niya ay tagu-taguan. At Misteri, ang galing niyang magtago. Minsan, nakakaakyat siya sa matataas na puno at halos sumuko na kami sa kakahanap dahil imposibleng makita siya roon. Maging sa ibabaw ng aparador ay nakakaakyat siya at bigla na lang kaming magugulat dahil tatalon siya pababa
na parang walang takot. Ayoko ng kalaro ka, Buboy. Hindi ko naman nabot yung mga pinagtataguan mo eh. Oo nga naman, Buboy. At saka baka maaksidente ka. Huwag nang aakit sa mga ganyan, ha? Hindi pwede. Gusto kong umakyat. Nainis ako sa sagot ng batang yon. Para bang walang pasintabi kahit kanino. Hoy bata, huwag kang sasagot-sagot ng ganyan ha. Matuto kang gumalang. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sobrang bait ni Mama sa kanya. Tapos nagawa niya pang sigawan to. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, sinaway ako ni Mama. Anak, huwag mo nang patulan. Bata pa yun. Hindi pa niya alam yung tama at mali. Kaya nga ma, habang bata pa, turuan na natin ang tamang asal. Lalo na't hindi naman natin alam kung anong klaseng paligid siya lumaki. Oo nga, alam ko yun. Pero hindi mo naman siya kailangang sigawan. Kausapin lang ng maayos. Mystery, aaminin ko. Nainis ako kay Mama noon. Pakiramdam ko, masyado niyang pinagtatanggol si Buboy. Samantalang noong kami yung mga bata pa, konting kasalanan lang namin, palo na agad ang abot namin. Isang gabi, pauwi ako mula sa pakikipagkwentuhan kasama ang mga barkada ko sa lugar namin nang biglang tawagin ako ni Mang Carpio, ang aming kapitbahay. Patek, iha, halika. Ito oh, bigay mo kay mama mo. Sariwa iyan, uwi ng anak ko. Ay salamat po Mang Carpio. Ang lalaki naman ho ng mga manggang to. Siguradong matutuwa si nanay at si Letlet. Mabuti naman kung ganon. Ikamusta mo ako sa mama mo ha? Hindi ko kasi siya natsyempohan. Busy kasi ako sa pagbabalik ng anak ko. Ay sige ho Mang Carpio. Salamat po ulit dito. Bit-bit ko ang pinabibigay niya kay Mama at naglakad pa uwi. Mystery, si Mang Carpio ay isang biyudo. Ang nag-iisang anak niya ay nagtatrabaho sa malayong bayan at bihira lamang umuwi. Alam na alam din namin na matagal nang may gusto si Mang Carpio kay Mama. Palagi siyang nagbibigay ng kung ano-ano at nagpapapansin rito. Pero hindi siya pinapansin ni Mama. Ayaw na raw ni Mama na pumasok sa isa pang sakit ng ulo. Pagdating ko sa bahay, agad akong kinabahan sa dinatnan ko. Magulo ang bahay, nagkalat ang mga gamit, para bang hinalughog. Si Mama naman, dahan-dahang nagliligpit. Oh ma, anong nangyari dito? Wala. Si Buboy kasi natakot ata, kaya biglang nagwala. Nagwala? Bakit? Palabas kasi kanina sa TV yung horror na pelikula. May zombie na kumain ng tao. Ayun, nagsisigaw. Gustong lumabas. Ayun, nung hinarang ko, kinagat ako. Ano? Loko yung batang yun ah. Malilintikan sa akin yan. Patrick naman. Anak, alam mo namang bata pa yun. Galing siya sa hirap. Hindi sanay sigurong makapanood ng mga ganong palabas. Kaya natakot siguro. Intindihin mo na lang. Alam mo naman, 6 na taon lang yun. Bago pa ako makasagot, biglang may sumigaw sa kabilang kwarto. Si Letlet. Nanlamig ako sa kaba. Kung ano-ano ang pumasok sa isip ko. Baka siya naman ang sinaktan ni Buboy. Kaya't dali-dali akong tumakbo papunta sa kwarto at malakas na sinipa ang pinto. Pagbukas ko, nakita kong nakangiti si Letlet, may hawak na kumot at mukhang nakikipagharutan lang pala kay Buboy. Nakahinga ako ng maluwag, pero nang mapatingin ako kay Buboy,
Nag-init na naman ang dugo ko. Hindi ko maintindihan, Misteri, pero masama talaga ang kutob ko sa batang yun. Kinagabihan, nakahiga na ako sa kama. Si Mama ay nasa malaking kutsyon sa sahig, katabi sina Letlet at Buboy. Lumalalim na ang gabi at kakatapos ko lang magbasa ng magazine. Handa na akong matulog nang bigla akong magulat. Si Buboy nakatayo sa paanan ko. Nakakagulat ka naman. Ano bang ginagawa mo dyan? Pero hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Nako, bahala ka nga dyan kung ayaw mong sumagot. Tumagilid naman ako ng higa at pilit na hindi siya pinansin. Maya-maya, naramdaman ko ang mga yabag niya. Kahit nakatagilid ako, nakita ko sa sahig ang anino niyang papalapit. At sa isang iglap, nagulat ako. Malapit na ang mukha niya sa akin. Oh, ano ba kasi yun? Bumulong naman siya sa akin. Gutom ako. Sus, ang lakas-lakas mo nga kumain eh. Ikaw na nga yung nakaubos ng ulam. Tapos gutom ka pa rin. Itulog mo lang yan. Matapos akong magsalita ay nagtalokbong agad ako ng kumot, Misteri. Medyo nag-guilty rin ako sa ginawa ko. Pero nung panahong yun, magkahalong antok at inis na ang nararamdaman ko. Alam kong mali pero ang nasa isip ko noon, hindi naman siya mamamatay sa gutom ng isang gabi lang. Kung tutuusin, sanay nga siyang magutom. Kinabukasan, nagising ako sa sigaw ni Letlet. Si Mama naman, tarantang hindi mo maintindihan. Bumangon ako, naiirita sa ingay nila. Paglapit ko sa kanila, nakatayo sila sa may pintuan, may tinititigan sa labas. Ang ingay nyo naman. Ano ba kasi yun? At doon, Misteri, natulala rin ako sa tumambad sa akin. Isang patay na pusa ang nakahandusay sa tapat ng pinto. At hindi lang basta patay, gutay-gutay ang katawan nito. Nakakasuka, nakakahilakbot. Napilitan akong iligpit ito kahit halos bumaligtad ang sikmura ko. Wala naman kasing ibang gagawa kundi ako. Grabe, Misteri. Sa tanang buhay ko, noon lang ako nakakita ng ganon. Naawa ako kay Letlet. Iyak siya ng iyak. Mahilig pa naman sa pusa yung batang yun. At siguradong tatatak sa isip niya yung eksenang nakita niya. Lalo na't nalaman ko kay Mama na si Letlet pala ang unang nakakita sa pusa. Naisip ko, mabuti na lang at hindi yun nakita ni Buboy na nasa sulok lang, nanonood ng TV at mukhang walang pakialam. Pagdating ng hapon, kaming tatlo na lang ang naiwan sa bahay. Linggo kasi noon at yun ang pinaka-busy na araw ni Mama. Sunod-sunod ang schedule niya sa pagmamanicure dahil rest day ng karamihan sa mga parokyano niya. Ako naman, naiinis dahil hindi makalakwat siya dahil dalawa pa ang binabantayan ko. Nakataas pa ang mga paa ko habang nanonood ng basketball nang bigla kong marinig na nag-aaway sina Letlet at Buboy. Ibalik mo yan! Ibalik mo sa dati yan! Oh, anong nangyayari ba dyan? Kuya, itong si Buboy sinira yung Barbie ko. Pinagtanggal-tanggal niya yung mga braso at binti. Lumapit ako sa kanila at galit na galit kong pinagsabihan si Buboy. Ano ba, Buboy?
Bakit mo ginawa yun sa laruan ng ate mo? Tumingin siya sa akin sandali, pero agad ding iniwas ang mga mata niya. Tahimik, pero bigla siyang nagsalita. Babae, putol katawan, butas ang tiyan, nilunok ang laman. Misteri, may kung anong kilabot ang dumaan sa bato ko. Ano bang pinagsasasabi ng batang to? Sobra naman ang imagination niya. Sa isip-isip ko, baka nakapanood lang siya sa TV. Minabuti ko na lang na paghiwalayan sila at bigyan ng kanya-kanyang laruan. Si Buboy naman, naghanap ulit ng pagkain. Kinuha ko ang tinapay at inabot sa kanya. Ayoko niyan. Gusto ko chicken. Ay nako, wala nang chicken. Ang takaw-takaw mo. Magtiis ka kung ayaw mo ng tinapay. Inis na naman ako. Paano ko ba naman magugustuhan tong batang to? Panay ang away sa kapatid ko, tapos ang arte-arte pa sa pagkain. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko talaga siya patitirahin dito sa bahay namin. Kinagabihan, umuwi si Mama na may bitbit na paso na may malalaking halaman. Bigay daw sa kanya ni Mang Carpio. Naaawa daw siya sa matanda kasi ang tiyaga nitong manligaw sa kanya. Maya-maya may kinuha siya sa kwarto at akmang lalabas ulit. Oo ma, saan ka na naman pupunta? Aalis ka? Hindi, iabot ko lang tong gamot kay Carpio. Napansin ko kasi yung anak niya mukhang may sakit. Sabi ko may gamot ako rito. Ganun ba? O sige. Nang maghapunan kami, itlog lang ang kinain ni Buboy. Ayaw niya kasi ng dala ni Mama, sarsyadong tilapia. Ang totoo nun, chicken talaga ang hanap niya. Pero gabi na kasi noon at pagod na si Mama para lumabas at bumili pa. Sa isip-isip ko, wow, yung ampon spoiled pa. Gusto ko talagang patulan, pero kita ko kay Mama na masaya siyang alagaan si Buboy, kaya hinayaan ko na lang. Kinabukasan, may kumatok sa pinto. Si Aling Nelly, hinahanap si Mama. Nasa gilid lang ako at naririnig ko ang usapan nila. Napag-alamanan kong madaling araw nang matagpuan nilang may patay na manok sa bakuran nila. Dahil kami ang katabi nilang bahay, tinatanong ni Aling Nelly si Mama kung may narinig ba kami kagabi. Pero lahat kami maagang natulog. Wala ni isa sa amin ang nakarinig ng kahit ano. Maya-maya, napansin ni Aling Nelly si Buboy, masayang tumatalon-talon, parang punong-puno ng energy. Hindi tuloy napigilan ng matanda ang magtanong. Nga pala, Melba, yan ba yung napulot mo sa kanto? Ang likot napabinyagan mo na ba yan? Ay hindi pa nga ho eh. Inaayos ko pa kasi yung mga tamang proseso sa pag-ampun sa kanya para magawa na yung papeles niya. Tama, kasi hindi mo alam, baka may nakakapit dyan na masamang elemento. Maganda na yung sigurado. Wala naman po siguro. Napatingin ako kay Buboy. Elemento? Oo nga no. Kaya pala mukha siyang maligno. Pero sa totoo lang, Misteri, hindi ko alam. Pero biglang pumasok sa isip ko noon ang paghahanap niya ng manok kagabi. Tapos ngayon, may namatay na manok sa kapitbahay. Napakalaking coincidence naman nun. At dito nagsimula mamuo ang pagdududa ko sa batang yun. Ilang araw ang lumipas sa isang tahimik na umaga. Bigla na lang may nalaman kaming isang masamang balita. Si Mang Carpio, patay na.
Ayon sa mga usap-usapan, natagpuan siyang walang buhay sa loob ng kanyang bahay. Wala raw senyales ng panlalaban, parang natulog lang siya at hindi na nagising. Pero ayon sa mga nakakita, may bumuka raw na sugat sa kanyang tiyan, pero hindi sigurado kung aksidente o may ibang dahilan. Nakaramdaman naman ako ng kakaibang lungkot at malamig na pawis sa bato ko. Nung isang gabi lang, si Mama ang huling taong kumausap kay Mang Carpio. Nakakaawa na nakakatakot. Para bang nakaramdam ako na pati kami hindi naligtas sa lugar na to. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Buboy sa manika. Yung butas yung tiyan, kinain yung laman. Hindi ko alam misteri, pero hindi ko mapigilang mapatingin sa bata. Tahimik siyang nakaupo sa sahig, naglalaro ng lumang laruan. Para bang wala siyang alam, parang inosente. Pero saan kaya galing yung mga lumalabas sa bibig niya? Hindi ko na napigilan. Nilapitan ko si Mama habang nag-aayos siya ng labada. Ma, hindi ka ba nagtataka? Ilang linggo pa lang na nandito si Buboy, pero parang ang dami nang nangyayari. Napakunot naman ang noo ni Mama at nagtanong sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ang daming namamatay. Di ba ma, una yung pusa, tapos yung manok ng kapitbahay. Ngayon naman si Mang Carpio. Parang sunod-sunod Nagsimula lang yun nang dumating si Buboy. Tama na yan, Pata. Bata pa yan at wala siyang kasalanan sa mga yan. Ano ka ba? Pati bata pinag-iisipan mo ng masama? Pero ma, hindi natin alam kung saan siya galing. Alam mo pa talaga kung sino o ano siya? Natigilan si Mama. Kita kong saglit siyang nagalinlangan, pero agad din siyang umiwas ng tingin. Pat, huwag mong husgahan yung bata. Kawawa na nga, tapos idadawit mo pa sa mga guni-guni mo. Guni-guni? Ma, paano kung delikado siya? Paano kung delikado tayo? Si Litlit. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Sa unang pagkakataon, napalakas ang boses ni Mama. Patrick, tama na! Anak ko na siya ngayon at kapatid mo na siya. At hindi ko hahayaang pagbintangan mo siya nang wala ka namang basehan. Nanlaki ang mga mata ko. Anak? Ganun na ba talaga ang tingin ni Mama kay Buboy? Hindi ko alam kung saan ako mas kinilabutan. Yung iniisip ko na matinding sikreto ni Buboy o yung katotohanang mas pinipili pang paniwalaan ni Mama ang ibang bata kaysa sarili niyang anak. Nagluksa ang buong baryo sa pagkamatay ni Mang Carpio. Kilala siyang mabait, matulungin at maaasahan ng lahat. Pero higit sa lungkot, may bumabalot na hiwaga sa kanyang biglaang pagpanaw. Wala ni isang nakakaalam kung paano siya namatay. Isa pang problema, hindi namin alam kung paano kukontakin ng kanyang anak na kakaalis lang. Malamang, uuwi siyang gulat na gulat, di man lang nasaksihan ang libing ng kanyang ama. Kinagabihan, nagpunta sa lamay si Mama, kaya kaming tatlo lang ang naiwan sa bahay. Bala ko sanang sumunod sa lamay kapag tulog na ang dalawa, pero si Letlet pa lamang ang mahimbing sa kama. Si Buboy, gising na gising pa rin. Naiinip na ako kaya tumayo ako at sinabihan siyang huwag lalabas. Lumabas ako ng bahay at nakipagkwentuhan sa mga barkada ko.
Nakinood rin ako sa mga nagsasakla, nakikain ng sopas at uminom ng kape. Habang abala sa kwentuhan, napadako ang mata ko sa may poste, hindi kalayuan sa kinauupuan ko. Buboy? Napatayo ako bigla. Lagot ako kay mama kapag nalaman niyang nakatakas ang bata. Kaya't dali-dali akong lumakad at hinanap ito. Napunta ako sa madilim na bahagi ng lugar, sa isang bahagi kung saan mahahaba ang damo at malalago ang mga puno. Misteri, aaminin ko, kalalaki kong tao, pero kinikilabutan ako sa dilim. Sino ba naman yung hindi? Nagpatuloy ako sa paglakad at tinatawag ko siya. Buboy! Buboy! Nasaan ka ba? Lagot ka kay mama pag nalaman niyang tumakas ka. Nasaan ka bang bata ka? Maya-maya, may kumaluskos sa damuhan. Agad akong kinilabutan. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang nagbaha ng kung ano-anong kaisipan ang utak ko. Para kasing iba yung kutob ko sa mga kaluskos. Bigla ko nalang naisip, paano kung nagbabalat kayo lang pala si Buboy? Paano kung hindi talaga siya tao? Napabilis ang lakad ko. Totoo man o hindi ang mga naisip ko, gusto ko nang makalis doon. Pakiramdam ko, hindi ako ligtas. Habang naglalakad ako, bigla akong napahinto. May isa kasing figura ng tao ang nakita ko sa di kalayuan. Kahit halos hindi ko makita sa dilim, ramdam ko ang hilakbot sa katawan ko. Misteri, hindi kasi normal yung kanyang pagtayo. Nakahukot ito, gumagalaw ng paunti-unti, at may naririnig akong kakaibang tunog mula rito. Parang leon, parang mabangis na hayop, parang halinghing ng isang nilalang na hindi dapat naririto. Napalunok ako. Pinagpawisan ng malamig. Nagpalinga-linga ako sa paligid at dahan-dahang lumakad patungo sa isang malaking puno para magtago. Misteri, nakakabingi ang kabog ng dibdib ko. Alam kong hindi ako nagkakamali sa nakita ko. Hindi yun tao. At alam kong hindi ako ligtas kapag nakita niya ako. Nag-iisip ako ng paraan para makatakas. Kung sisigaw ako, maririnig ba ako ng mga tao sa lamay? Baka hindi sila agad makapunta rito. Baka inatake ako bago pa sila makarating. Napatingala ako. Pilit na hinahanap ang sagot sa kawalan. At doon, bigla akong natulala. Nagulat sa hindi ko inaasahan. Si Buboy, nasa itaas ng puno, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong makahinga ng maluwag dahil sa wakas nakita ko na siya. O mas lalong matakot dahil nandun siya. Pero sa unang pagkakataon, Misteri, nakita ko sa kanyang muka ang takot. Kitang-kita yon sa kanyang mga mata. Muli akong lumingon sa kinalalagyan ng nilalang. Wala ito doon. Agad kong sinenyasan si Buboy na bumaba. Pero umiling ito. Ayaw niya. Hindi ko siya masisi. Siguro nakita niya rin ang nakita ko. Bumulong ako sa kanya. Pilit na pinapakalma.
Buboy! Buboy! Halika na! Sige ka! Pag hindi ka bumaba dyan, iiwang kita! Nanlaki naman ang mata ng bata. Kahit halatang nag-aalangan, sa huli, dahan-dahan siyang bumaba mula sa puno. Pagkababa niya, mahigpit siyang yumakap sa akin. Saka siya bumulong, nanginginig ang boses. Kuya, natatakot ako. Kamukha niya yung kumain sa mommy at daddy ko. Baka kainin niya rin ako. Nadurog ang puso ko sa narinig ko. Ngayon lang niya sinabi ang tunay na dahilan kung bakit siya nag-iisa. Ngayon lang niya nabunyag ang totoong nangyari sa kanyang pamilya. Doon din luminaw sa akin ang lahat. Kaya pala natakot siya sa palabas kung saan kinain ng zombie ang isang tao. At naintindihan ko rin kung bakit niya sinabi yung tungkol sa manika na putol ang katawan at nilunok ang laman. Dahil pala yun sa kanyang nasaksihan na ginawa ng aswang sa kanyang mga magulang. Dahil doon, mas lalo akong naudyukan na lakasan ng loob para makatakas. Habang naglalakad, nakakita ako ng isang makapal na kahoy sa daan. Pinulot ko yun at umaasa na makatakas kami agad. Ayan na siya, yung halimaw. Napalingon ako sa tinuturo ni Buboy Misteri. At andun nga ito, puno ng dugo sa katawan, nanlilisik ang mga mata at nakatitig sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, nakilala ko na kung sino siya. Misteri, ang aswang na nasa harapan namin ngayon ay ang anak ni Mang Carpio. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Hinata ko si Buboy at buong lakas kaming tumakbo palayo. Ngayon, ang tanging layunin ko lamang ay ilayo ang bata sa nilalang na ito. Sapat na ang dinanas niyang trauma noon at hindi ko hahayaang mangyari ulit yun. Pero sa hindi inaasahan, nadapa ako. Isang malaking sanga ang nakaharang sa lupa. Hindi ko napansin dahil sa taas ng mga damo. Kaya't bumagsak ako at kasabay noon, nanakit ang aking mga binti. Kuya Patrick, okay ka lang po ba? Oo, okay lang ako. Halika, kailangan na nating umalis. Hindi pa ako tuluyang nakakatayo nang biglang bumulaga sa amin ang muka ng anak ni Mang Carpio. Mas malapit na siya, mas nakakatakot. Pulang-pula ang kanyang mga nanlilisik na mga mata. Ang mga ngipin niya ay magkahalong itim at pula dahil sa dugo. Ang balat niya magaspang, nagbibitak-bitak at kumapalang mga balahibo. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nahampas ko siya ng sobrang lakas gamit ang kahoy na hawak ko. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yon. Pero siguro dala ng sobrang kagustuhan kong mailigtas si Buboy. Tumilapon ang nilalang sa lupa, tila nahilo sa biglaan kong pag-atake. Hindi ko na hinintay pang makabangon siya. Binuhat ko si Buboy at muli kaming tumakbo. Hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa wakas ay nakahingi ako ng tulong. Sa lamay, marami pa rin ang gising kaya agad silang tumulong.
Hindi nagdalawang isip ang mga kalalakihan sa lugar. Bitbit ang mga itak at pamalo. Agad silang sumugod para dakpin ang halimaw. Hanggang sa nadakip na nga nila ang anak ni Mang Carpio. Hinala ng marami na nahawa siya ng isang aswang. Nayanggaw. Posibleng sa kanyang pinagtatrabahuhan o kung saan man siya nagpunta. Napansin na rin pala ng mga tao ang unti-unting pagbabago sa kanya bago pa ito naging ganap na halimaw. Nagsimula raw ng magkasakit ito at pagkatapos unti-unting nag-iba ang pag-uugali. Hanggang sa tuluyan na nga itong maging isang mabangis na nilalang at ang unang biktima niya ay ang sarili niyang ama. Dahil sa malasakit ng mga kapitbahay kay Mang Carpio, nagpatawag sila ng isang albularyo upang subukang ibalik ang dating pagkatao ng anak niya. Pero sa kasamaang palad, sa halip na gumaling, muntik pa nitong mapatay ang anak ng albularyo. Kaya't wala nang ibang pinagpilian ng mga tao. Nilabanan nila ito at tuluyang napatay. Ilang araw ang lumipas. Sa bahay, masaya kaming kumakain ng agahan. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang nagbago ang tingin ko kay Buboy. Hindi ko na siya nakikitang pabigat o isang estranghero sa bahay namin. Sa halip, nakikita ko siya bilang isang batang nangangailangan ng pamilya. Isang tahanan kung saan siya ligtas. Habang kumakain kami, abala si Letlet sa pagtatanong at pagkukwento tungkol sa mga nangyari nung gabing yun. Kuya, natakot ka ba nung gabing yun? Kasi ako hindi eh. Siyempre, paano ka matatakot? Tulog na tulog ka nun. Napatawa naman si Mama sa amin. Mabuti na lang at matatapang ang mga anak ko. Si Buboy naman noon ay tahimik lang, pero kita sa kanyang muka ang kapayapaan na matagal niyang hindi naramdaman. Hindi na siya madalas matakot sa gabi. Hindi na rin siya masyadong naguguluhan sa paligid niya. Unti-unti, natuto siyang mabuhay sa normal na pamilya. Buboy, gusto mo ng chicken? Opo, kuya. Misteri, sa unang pagkakataon, masaya akong aminin sa sarili ko na nagkamali ako. Mali ako sa paghihinala ko sa paslit na si Buboy. Mabuti na lang, mali ako. Dahil sa ngayon, purong pagmamahal at wala nang duda ang nararamdaman ko. Doon ko rin napagtanto na may mga taong kailangan talaga ng tulong natin. Maaaring may madidilim silang nakalipas, pero may pagkakataon tayong mabura yun sa kanilang isipan at magbigay ng liwanag sa kanilang buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Sa ngayon po ay malaki na si Buboy at si Letlet. Ako naman ay may mga anak na rin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming karanasan. God bless po sa inyong channel at naway marami pa po kayong mapasayang tao tulad ko.